Hindi si Ding Dong ang tatay ng panganay nila ni Marian. Si Sia? Oo. Ay! Naputol yung Junjun ni Sandro Mula. Lalo na pag nakita pa nila yung video ni Sandro. Video si Anay dun sa loob ng kwarto. Oo, Ha? may video. Eh ito nga, nalungkot si Ogie Alcacid. Bakit? Dahil nga dun sa balitang magdi-divorce na raw sila ni Regine Velasquez. Oh. Hiwalay na si May Mendoza at si Arjo Atayde. Dahil daw si Arjo Atayde ay meron daw anak. Na ito daw Bini. Eh, kinol ng management yung attention nila. Ay, bakit daw? Pinatawag sila? Oo. Oh, Dahil daw dun sa... Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lang! Ito si Jota Poco! At ito naman po si Papa O at ito si Tias. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa akin. Ay! Ichi Mama na! Dali! Aba, ulit baka mapagkama ng kamiyendo ng LGBTQ ha? Ha? Trabaho lang to, dito Oja, ano lang, lalaki. Lalaki. Ako. Lalaki. Ako. Ay, nako. Pero alam mo, Diyosa, no? Mm. Oo, hindi naman fake news yan, ano, na miyembro ka ng LGBTQ, no? Hindi. Ay, Diyos ko, hindi mahalata sa hair mo. Yes. Asa lantik man kami. Oo, diba? Pero ito talaga mga fake news, no? Bakit ba kayo naglipa ng mga fake news peddler kayo? Kaya nga. Oo. Nakakaloka. Hanggang ngayon tinatanong ako kung totoo daw bang umamin sa'yo si Bimbi. Na may Diba? karelasyon na siya. Oo nga, nakakaloka kayo, no? Oo. Unang-una, kung meron mang maglalabas niyan, kung meron ng love life si Bimbi, eh si Chris Aquino mismo. O kaya, eto na lang maniwala kayo kung yun mismo mga tinutukoy na artista or personalities, sila mismo nagsasalita. Hindi nakaano lang, hindi yung bino-voice over lang. Tama. At hindi naka-quote lang. Oo, na binabasa nyo lang, akala nyo sinabi talaga ng mga personalidad yun. Diyos ko, wag ho kayong galibol at wag ho kayong magpapapaniwala sa mga ganyan. Dahil yan po, mga nagpaparami lang talaga ng mga followers yan at ng likes. At gusto nila i-share sila. At nag-e-enjoy sila na maraming nagagalit sa kanila. Pero kung yan ay ilalike ninyo, ay talagang magpapatuloy pa rin sila sa paglikha ng mga fake quote cards, fake news, at yung mga pinag-aaway-away, yung mga tao. Gaya nung kay Ding Dong tsaka kay Maria. Ano sabi? Ang sabi, hindi si Ding Dong ang tatay ng panganay nila ni Marian. Si Sia? Oo. Oh, ano pa? Ay! Naputol yung Junjun ni Sandro Mula. Wala na. Oh my God. Oh. Saan Diba? galing yun? Ay, di ba sa Showbiz Finds, ayan po, kung gusto nyo i-follow talaga yan, Diyos ko talagang mga fake news ang kinakalat yan. At wala talagang habas. Pati yung Azure. Oo. Na page, ayan no, Diyos ko po, mga fake news kayo, ha? Tigilan nyo yan. Maging si Ann Curtis din ay hindi nakakawala sa fake news. Ang sabi, papalitan na siya ni Bella Padilla. Pero ang totoo, hindi lang madadalas mapanood sa It's Showtime si Ann dahil nagtitaping na siya ng It's Okay to Not Be Okay. Sa ating mga kababayan, sa ating mga netizen, tayo po ay mag-due diligence. I-check po natin maigi yan. Pag hindi po lumabas sa Inquirer, sa Manila Bulletin, sa Philippine Star, online, sa ABS-CBN News, sa GMA News, Yes. sa PEP, saan pa ba? Sa Rappler. Pag hindi po yan sabay-sabay na napanood nyo dyan, ay fake news po yan. Pero syempre, iba yung sa amin, hindi pa? Alam niyo naman kung ano yung dating namin sa inyo. Kaya nyo kami laging pinanonood, hindi pa? Ayaw na po namin magbuhat ng sariling bangko. May dagdag ko dito, Oji. Pati nga ako nagkakaroon ng obligasyon sa mga kaibigan ko. Na ano? Na itama kapag mali yung mga pinapakalat nila, yung mga isinishare nila Oo. na mga fake news. Oo. Tulad nga nang nangyari kay Bimbi. Uy, hindi naman si Bimbi yan. Oo nga, hindi nga si Bimbi, nakakaloka itong mga ito.
to. Oo. Ang layo naman ng itsura. Oo, tapos ano pa ba yung mga issue? Eh, ito nga, nalungkot si Ogie Alcacid. Bakit? Dahil nga doon sa balitang magdi-divorce na daw sila ni Jane Velasquez. Ah! Oh, Nakakaloka. Na fake news pala. di ba? Oo, Mahalo, nakakaloka. mahalo. At talaga kayong unang nagdidesisyon ano, na sila maghihiwalay na o magdidivorce na. Talagang inuunahan nyo sila, no? Kaloka. O alam mo yung mga ganyan, ng mga gumagawa ng mga fake news, sige kayo ha. Alam niyo naman, digital na. Alam niyo kung ano yung digital na, hindi ba? Pero baka sabihin nila, Tito Ogie, naiingitan. Ay nako, hindi tayo kailanman maiinggit sa mga gumagawa ng fake news. Ay. Dahil kami, pag nagbabalita dito, no, tapos i-deny kami, wala naman kami magagawa kung dinideny kami. Basta yun nakakahalap namin impormasyon na ang ending pala, tama pala tayo. Ay. O, di ba? Ilang beses ka na bang natawag na fake news peddler? Di ba na yan, nasa interview ko yan kay Aiko Melendez sa Ay. vlog niya. Oh. Oo, ha? Kaya Diyos ko, panoorin niya yan kung paano ako nagbuhos ng mga sama ng loob. At saka, Tito Ogie, may mga netizen na kapag kami nababalitaan sila, dito nila aabangan. Oo. Kung tunay. Oo. Minsan sa kanto nila inaabangan. Kaya wala naman din. Talaga ba? Oo, nasa YouTube lang. Ha? Oo. Di ba? Kaya gusto po mag-iingat po tayo sa ating mga nababasa, sa mga nakakarating sa atin, mag-due diligence tayo. Yes. Ha? Katulad nito, di ba, kumakalat na nga na hiwalay na si May Mendoza at si Arjo Ataide. Dahil daw si Arjo Ataide ay meron daw anak. Kanino? Alam naman sa akin, di ba na anak ko? Lalo naman hindi sa akin. Oo. Mas lalo naman hindi sa akin. Pero, lumalaki groups mo siyang nagpapadede ka. Hindi sa kanya. Yan ay pinagulaanan na Oo. ni Sylvia Sanchez. Yes. Kung meron man na unang-unang matutuwa na siya ay magiging lola na, ay si Sylvia Sanchez dahil noon pa nakaabangan sa patos ng Oo. bata. Oo, sa kung sino sa kanyang mga anak ang magbibigay sa kanya ng unang apo. Ayun. At yan ay walang iba kundi si Ria Ataide. Ayun. So si Ria Ataide ang magbibigay ng unang apo. So, itigil na yung paglilink kay Arjo Ataide kay Sue Ramirez. Dahil kay si Sue Ramirez, Diyos ko, happy-happy naman sila ni Victoria City Mayor Javi Benitez. Yes. Si Javi. Oo. Diyos ko naman, tigilan na yung mga ganyan. Ano? Alam mo na, mga pasaling-saling mga chismis. Pero bakit hindi kaya na yung mamatay-matay ng Jesus na yan? Kahit ilang beses nang pinapabulaanan. Itong buhok ni Diyosa, ang tagal ng patay. Hindi. Oo nga Tapos sasabihin, hiwalay na raw si May Mendoza, si Arjo. Diyos ko, nakakaloka. Nagpo-post na si May ng picture nila. Diyos ko. Sino kaya gumagawa ng mga ganyang chismis? If we hold on together. Siya pong i-bash niya. Kumakanta lang naman ako. Kumakanta lang naman ako dahil related. Ay, nako. No comment. Anyway, huwag na tayong maghangad na maghiwalay yung mag-asawa o mag-shota, di ba? Talagang ganun, hindi maiwasan kung sakali man, ano? Dahil nga dito sa showbiz, talagang ganun, no? Pag magkahiwalay, pinagbabati o pinagbabalikan. Pag maayos yung pagsasama, pinaghiwalay. Ang gulo. Oo. Tapos kami na naman nagsisisi. Ha? Matagal-tagal ka na hindi na nanaginip kasi. Baka hinihintay nila kung may bago kang panaginip. Ay, nako. Ito na nga. Diba? Syempre, lumabas na yung footage ni ano pala, no? Ni Sandro Mulak, Talagang nakita na napaupo siya dun sa hotel, sa elevator. Habang iniintay yung elevator, napaupo siya. Talagang, ito raw ay sign ng may post-traumatic. Si Sandro, ayon sa psychiatrist sa NBI. Yung behavioral science department nila. Oo. Diyos ko, naku, lalo na pag nakita pa nila yung video ni Sandro. Chika lang naman sa akin to. Na binidyo si Sandro
Pag yun daw ay pinakita ng kampo ng mga mulak sa NBI, makikita doon na talagang yung bata gumaganong-ganon na habang nagkukwento sa kanyang ama. Iba yung behavior. Oo, yung nagaganon siya na parang hindi, yung balisa siya, oo, parang hindi niya ma-imagine na nangyari sa kanya yon. Oo, parang version ng dalawa versus version ni Sandro. Oo, pero nakikita yung consistency doon sa mga pahayag ni Sandro. At saka dahil dun sa CCTV9 at sa assessment nga, nagkaroon sila ng conclusion na meron ngang Naganap. traumatic na nangyari kay Sandro Oo. doon sa kwarto. Kasi yung Oo. behavior niya daw going inside the room, relax. Oo. Nung paglabas niya, tense na siya. Tense na siya. Parang anxious na, mabilis maglakad. Tapos yun Oo. na parang wala sa sarili. Oo. Oo, naku, yan ang mga ebidensya, no? Na kahit malayo yung shot, walang sound, nakikita yung behavior ni Sandro ng mga Behavioral Science Department ng NBI. Naku, nakakaloka. Saan kaya hahantong ito? Oo, parang si Gerald Santos. Oo. Oo, di ba? Na parang hindi siya sexually harassed, kundi he was raped. Nakakaloka, di ba? Oo. Diyos ko, talagang parang iba yung napalitaan ko din dito kay Gerald. Bakit? Oo, Diyos ko. Wag na, baka sabihin na chismoso. Ha? Hindi naman. Diba? Hindi yun. Isipin, promise. Niisip niya ba? Oh, hindi daw. Diba? Hindi daw. O, ito na ba? May duling pa eh. Kung bahala ka dyan, Tito Orgy. Ikaw, pinatawag talaga. Huwag mo nang isasama. Actually, wala naman pala akong alam. Alam? Wala. Ano yung pinag-uusapan natin? Hindi ko nga nakakaintindihan eh. Tsaka matandaan. Ano nga ba? Nananakot. Wala naman ako sinabi. Nababasa ko lang doon sa para may Bluetooth ka daw. Sabi niya, Ha? bakit alam mo daw lahat? Gusto mo? Patawag ka Wala na ko talaga. alam, Nay! Ka na talaga ng Senado. Wala namang masama kung ipatawag ka. Oo. Huwag lang kami isasama. Ako ipapatawag, ikaw ipapatawas. Ay, nako. O anyway. Ano nga ba yun? Ano na? Wala. May binanggit ako? Wala. Wala kang bilang. Oo. Hindi ko nakukwento yung alam ko. Nakakaloka yung nangyari pala. Uy! Ano nangyari? Ano nangyari? Oh, dito. Kumapit kayo. Bakit? Ako hindi ko na-imagine. Oo. Sa susunod, ikukwento ko. Diyos ko, nakakaloka ito. Hindi mo pa ba kinakaya? Hindi ko na nakaya. Oh my gosh. Ganun talaga yung nangyari? Oo, parang sa kwento lang na nakarating sa akin, parang mas matindi. Kaysa dun sa nangyari ay, pero pareho pa rin eh. Ay, talaga? Oo, Kwento mo na. Nakakapit na kami, oh. Parang may kwentong parang Ano nangyari? may dugo. Masalimuot, basta masalimuot. Pero dapat makuha ng mga totoong biktima ang katarungan. Oo, yan ang ating aabangan. At Diyos ko po, nakakaloka. Yun lang ang nasasabi ko ngayon. Ay, teka lang, Nay. Sinasabi mo naman yung pag-usapan. Ito na lang pag-usapan natin. Ano? Eh, Totoo! Ako nagugulat. Nagulat ako eh. Nagising ako eh. Natutulog yung tao eh. Natutulog ang tao. Si Rory natutulog eh. Nagising tuloy. number 10 eh. Level 10. Bilisan mo na nga kasi. Oo. Gano'n kaya katotoo ito, Nay? Na ito daw, Bini. Kinol ng management yung attention nila. Ay, bakit daw? Pinatawag sila. Oo. bakit? Dahil daw dun sa pag-jabawalking nila, tsaka dun sa Ay, yung pagsusuot pagko-comment. ng maskara. Oo, tsaka dun sa pagko-comment nila na yun nga, bigyan sila ng privacy, yung mga Oo. ganon. Ayun nga, Nay. So, hindi pa alam ng upper management yung ganon move. Na, Na yung magmamaskara sila. Tapos yung, di ba?
Ako naman kasi, Loy, kung talagang yun, andun yung dating, andun yung makakapagpaangat ng kanilang premium at makakadagdag ng kanilang mystery, go ako dun sa ganun. Yun nga lang, kaya lang hati ang opinion ng tao dyan sa pag-jabawalking nila. Kasi yung iba, parang, ba't mag-jabawalking? Di ba nila gusto na nakamayan sila ng mga tao? Ayaw ba nilang hitian yung mga tao na sasalubong sa kanila sa airport? Di ba? Kung yun nga mga K-pop, pagdating dito ay naka-mask lang, pero nakikilala rin sila, kahit naka-shade sila. Bakit daw naka-jabawalking? So, anong feeling mo, Loy? Ganun ang nangyari? Baka kaya hindi na naulit. Once lang ginawa, di ba? Dahil napagsabihan na. Baka narinig ka. Kasi sabi mo, wag na ulitin eh. Oo, wag na ulit. Sayang naman yung pinaghirapan nyo naman yung mga fans nyo, hindi ba? Kahit naman hindi yan nanonood ng concert ninyo at napapanood lang kayo sa TikTok o sa social media, the mere fact na nandun yun at nakilala kayo at na-recognize kayo, isang malaking bagay yan na kayo mismo pinaghirapan nyo yun kung bakit kayo hinahabol-habol. Ako naman ganun lang. Ano pa rin ako, kumbaga, constructive pa rin naman ang ating ginagawa rito pagpuna. Na yung pag-post nila na bigyan sila ng privacy? Wala namang problema doon, lalo na yung isa talaga nagreklamo na, Diyos ko naman, pati kwarto nila sa hotel, may kumakatok. O para lang magpa-picture. Yun nga, parang nakikiusap na, kumbaga, privacy na nila yun. Huwag nang kumatok. At naloloka sila, bakit nalalaman yung kwarto nila? Alam ko, Tito Ogie, si Bini, si Bini Gwen, yung pinasok sa kwarto. Si Bini Gwen. Oo, yung si Bini Maloy, yung nilusob naman sa restaurant. Si Maloy pa yun. Ngayon mo lang ako nalusod dun Dahil hindi ka naman nagre-resto. Oo, nagte-take out ka eh. Kasi ang feeling mo ayaw mo kumain sa restaurant, Loy, kasi mapapagkama lang kasi Maloy. Hindi naman. Ang layo naman. Oo naman, no? Sobrang ganda ng bata. Tapos ito nga, di ba, nagiging issue rin yung ticket price nila sa kanilang concert sa Araneta. Oo. 11,000 ang pinakamataas sa presyo. Tapos, ang general admission ay 1,300. Oo, syempre. Samantalang ang karamihan talaga ng mga fans nila ay yung Gen Z. Na karamihan ay wala pang trabaho, tumaasa lang sa allowance, sa hingi sa magulang, Mga estudyante. sa ipon nila na dapat ay ikakain na lamang nila. Diba? Actually, kahit yung anak ko, si Mira, nagsabi niya, Daddy, can we buy postcard of what? Of Bini? Wow. 7 years old Diba? So ganun ka sikat ang Bini. Sa mata ng aking anak, hindi ba? Na 7-year-old. Sa mata ni Mira Nay, ganyan ang tingin niya sa Bini. Pero sa mata ni Tito Mars, iba yung tingin niya. Ano tingin niya? Eto Di ba? Pagkatapos nyo kaming bastusin, pagkatapos nyo magmataas sa amin na para bang ayaw nyo nang ipakita yung mga mukha ninyo sa airport, tapos imbis na makinig kayo, nagjabawokis pa kayo, tapos ngayon sabay banat kayo ng concert na nagkakahalaga ng 11,000 plus. Napakamahal niyan. Napakamahal ng ticket ninyo para sa local girl group dito sa Pilipinas, given na karamihan po ng audience ninyo mga batang babaeng wala pang trabaho, naasa pa rin naman po sa mga magulang nila. 'Di ba? Like 11,195 po yung VIP standing ninyo. Diyos ko naman! Parang konti na lang, less than 4,000 or parang 3,000 pesos na lang. VIP na rin po kayo ng Blackpink nung nag-concert sila dito sa atin. Ito, Blackpink nung nag-concert sa atin dito nung nakaraang taon dito sa Bulacan, 14,000 plus. Sabihin ni 11,000 plus.
2,000 or 3,000 pesos lang yung agwat nila. Diyos ko naman, sinong normal na bata, normal na fan nila yung makaka-afford ng ganyan, lalo na kung hindi naman talaga mayaman, di ba? Tapos eto pa, yung general admission ni Neo, 1,200. Tapos sa Bini, 1,300 plus. Like, Diyos ko ate, yung pangmaralitang lugar, yung pinakamura, mas mahal pa yung Bini. Di ba nga dapat kahit papano sa general admission, medyo magbigay po kayo sa mga fans ninyong may hirap, sa mga fans ninyong hindi po afford yung ganyang klaseng mga eksena. Kasi karamihan po ng mga fans ninyo, alam nyo ho yan, mga batang walang trabaho. Pero yung Gen Ad ninyo, mas mahal pa sa Gen Ad ni Neo. Yan. Ay, gusto parang nagkakatugma kami ha. Oo. Oo. Pero alam mo, syempre, we cannot argue with success. Kung mabili naman ng ticket, kung almost sold out na, eh sino naman tayo para kumbestiyon, di ba? Ibig sabihin, kahit 11,000 pa yung pinakamahal na ticket at ang pinakamababa ay 1,300 something. Eh, kagat pa rin ng mga tao at wala silang pakialam. Di ba? Kung wala silang kakainin bukas, yung iba. O, ang importante, busog ang mata nila at busog ang puso nila. Ganun lang naman yan, ano? Lalo na pag fanatic ka ng isang grupo, ng idol mo, di ba? Eh, talagang gagastosan mo yan. O, di ba? Parang, di ba, meron nga tayong friend, di ba? Yung imbis na ikain na lang niya, ibili niya ng pagkain para sa sarili niya. Iniipon pa niya. Kasi magkikita sila ng boyfriend niya. Pagluwas niya sa Lemonade. Eh kaso nga, ang problema, hindi naman alam ng lalaki may boyfriend siya. Ay, hindi niya sinabi. Hindi aware. Teka muna, bakit parang kasalanan ko? Bakit? Ba't ikaw lang ba taga Lemonade? Ay, hindi ka po ako yung Tito OG. Hindi. Ay, akala ko ako. Oo, grabe naman pala yung pinag-usapan. Ikaw! Grabe yung pinag-usapan. Hindi Ang ikaw. pinag-usapan namin, Ikaw na ikaw. Grabe naman kayo. Ay, nako. O anyway, ganyan kasi katang Bini. Actually, kahit naman sa akin, marami nag-inquire about Bini, no? Kahit magbigay pa ako ng pecha, eh talagang fully booked na raw sila. Totoo kaya yan, Tito OJ, baka ayaw ka lang pagbigay. Sama mo. Hindi naman. Ganda naman ang mga komento ko dito. Oo, no, pala? At kababayan ko yung si Maloy Ham, taga-Lemery. Ay! Ayan. Eh kayo, Tito OG, Mama Loy, meron din ba kayong ginastos ng artista yung hindi kayo kumain? Oo, agamulak. Ako guwaping. Oh, di ba? Geneva Cruz. Oh, talagang kumakalmang sikmura ako, nanood ako ng sine. Ha? Kahit wala akong makain at naglakad lang ako papunta ng Sampaloc mula sa Recto. Ay. Ganon katinding pagmamahal ko kay Aga Mulak. Ako naman, hindi ako yung nanood, yung mga pamangking ko. Yung Bruno Mars, ang mahal din ng ticket, di ba? Kaya nga ayan, pinakita nga natin si Tito Mars eh. Bruno Mars, Nay! Hindi si Tito Mars, Bruno Mars. Pakinggan naman yung uncle niya. Si Tito Mars. Hindi mo ending. Anyway, that mga kaibigan, dito po ang inyong mga lingkod. Ito pa si Mama Loy, mga nanonood sa amin, hindi pa namin subscriber. Please subscribe na. Click niyo pa yung subscribe button na nandyan sa ibaba. At syempre, pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-N-A-L-O-I. At nandun pa rin po yung aming vlog sa Highland Valley Resort na may pre-anniversary promo na. Pati mga suite room, 8,925 lang nagsisimula. Oh, ang bongga. August 16 hanggang August 30 lang po ang purchasing period para magamit niyo yung promo na yan. Kaya, bili-bili na po kayo ngayon. At syempre, ang napakasarap na Highland Valley Spanish bread. Mama Loy sa kasalukuyan. Ayan, syempre pa. At syempre sa akin po mga social media account, Josa Poco. At gusto ko na pasalamatan ang Ideal Vision, Gorgeous Smile by Dr. JC Solis, Yes. and Rivera Salon and The Lucky Spa, located at Scout Fernandez. Ayan. At syempre, ang aking panayam pa rin kay Miss Lucy Torres Gomez at kay Congressman Richard Gomez. Oo, nang dinayo namin sa Ormoc. Oo, napakaganda ng kanilang bahay, no? Oo, at syempre, ang dami nilang mga wisdom na binigay dyan tungkol sa relationship at kung bakit sila sweet pa rin ni Goma hanggang ngayon. Abay, napaka-importante pala ng saya kay Lucy. Bakit? Diyan po sa OGBS Inspires na sa I Want PFC na rin po, ha? At syempre, ang ating pasasalamat sa Nail Cocktails. Yes,
At Yes. syempre sa MD Skin Beauty and Wellness, ayan, for our skin. Yes. Oo, ayan, ganda, diba? Diba? Walang wrinkles. Oh. Because slight lang yan, very, very light lang na dinotox ni Dr. Buhay na buhay Olivia. na. Alay na, Oo, alay. diba? Mm. Bata, mukha bang 54? Oh. Babalik ka rin mo. 45. At blend. Oh. Blend 45. Ha? Gabi yun! Tagal! Ayan. Thank you rin kay Doc Jessica Dean ng Ideal Vision. Yes, for Ayan. our eyewear. At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Pampa Osing OGDS, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga. Huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Namang pasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabi, Every gising is a blessing. At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilig sa amin? Ay! Chika mo na! Ay, Ano ba yun? Meron ba kayong lapis? Ay, walang lapis. Kulang. Meron kayo? Ay, wala rin kulang. Anong klaseng tindahan to? Walang lapis? Walang kulang? Ngik! At least! Maraming salamat, Diego. Baka may lapis kayo dyan, bigyan nyo na nga ito. Wala nga. Kahit na kulang, wala kami. Lapis. Kumain ka. Yung buhok, Michael, maalaala mo. Ay, sandali! Kilala natin yan. Yes! Ano naman hindi nakakakilala sa kayo? Ay, pag-ibig! Oh! Miss Aramina! Yes! Wala pa yung hinahanap mong lapis. Oo nga. Walang lapis, walang kulang. Ay, sandali ako kanina ko pa tinitingnan si Ara dito. Oo. Ay, tinan mo, hindi nagbabago itsura ni Ara. Balik ka nita. Sana ko. Ay, ang payat. Hinampas ko nga ang lola mo kanina sa kapayatan. Ano na, bakit na pumayat si Ara? Ay, Walang oh! masyado. Diba? Lapis, Ay, wala. oh! Ano ba to? Nagpalay po ba si Ara? Hindi ako nagpalay po. Medyo gradual naman yung pagpayat ko. I started dieting and working out 2019. Ah. 20, 21, then 2, then 3, then 4. Talagang bumabata, imbis na tumatanda. Bumabata itsura ni... Sana all. Ay, pagka ganyan daw na bumabata itsura, talagang may nagpapaganda lagi ng araw mo. Oh, yes. Meron nagpapasaya lagi sa'yo. Yes. So, kumusta na ang buhay, pag-ibig, ang puso ni Aramina? Okay naman. Oh. Parehas kaming workaholic, pero okay, tahimik ang life. Ah. At syempre, swerte din ako sa anak. Excellent siya sa school. Wow. Mataas ang grades. Mhm. So, ano na siya, grade 4. Oh, yun naman pala ang secret. Happy mom, happy wife. Yes. Wow. At syempre, tatanong ng iba. Isa lang palang anak ni Ara. Ba't hindi nadagdagan? Kasi nga, lagi ko kong ginagawa. Ayun. Ba't hindi niya pa yung ginagawa? Busy pa. Pero kung bibigay naman sa amin yun. Kasi wala kami masyadong time. No? Lagi kami pagod pag dapat medyo rested ka. That's it. Tignan natin. Planning natin next year. Oo. So, pero gusto niyo pa po, Miss Ara, ng additional pa na children? Yes, sa amin, pwedeng okay, mas maganda. Pero kung hindi man kami magkaroon, okay lang din, parehas kami may anak na pareho. Oo. Para pala blended family ba? Yes, Yes. blended family. Oo. So, Pero kumusta? siyempre, mami ko, gusto pa. Ako, kung tatanungin ako, gusto ko lalaki. Oh, Para yes. tignan ko kung ano itsura. Pareho kay ni Josa. Si Josa rin gusto rin niya lalaki. Parang yung gusto ko. Okay, so, ayan. Parang pareho kay ni Christine, tag-iisang anak. May usapan ba kayo? Hindi naman. Ewan ko doon sa kapatid ko. Well, siya kasi, ako pwede na akong mauna talaga mag-anak. Pero siya, mag-boyfriend, girlfriend pa lang naman sila ni Marco. Siguro pag nagka-asawa siya, that's the time na
bata pa naman siya. I'm 10 years older than her. Oo. Diba? Oo. So, kayo ba pag kayo nagkakasarili niyan ni Christine, ano yung mga pinag-uusapan ninyo? Ano na, about our future, about our lives. Hindi na yung katulad before away. Ngayon, mas mature yung usapan namin. Mas closer na kami ngayon than Oo. before. Kasi dati talaga, Diyos ko. Oo. Di ba, minsan nag-aaway kayo, no? Yung mga magazine talaga, pinagpipistahan silang dalawa. Kaya ngayon, Alam mo ba pag yun? once in a while, tawag sa akin si Tessa ka, ay ka, tayo, workout tayo, banding tayo, ganun. Ah. O minsan siya pa yung coach ko. Kaya ganito na ako papayad. Ay, sa Oo, pag-exercise. kasi addict sila ni Marcos sa workout. Ah. Kaya ako kasama ng dalawa Kasi Bakit? pag out of Hindi ka town kami, makasabay. gumigising ako ng maaga talaga para mag-workout. Ang hirap lang sabayan. Oo, Oo. grabe. Pero kailangan ko sabayan. Pero maganda naman, oo. nagpapa-coach na ba si Christine Reyes sa'yo kung paano maging partner ng politician? Di ba, Nay? Oo. Kasi ang balita, di ba, tatakbong congressman ang iyong future bayaw ba itong si Marco Mabaw sa Kamsur? Well, minsan pag okay ni ate mag-usap, magkakasundo kayo. May ganon. Oo. So, napupunta ka rin ba ng Kamsur? Hindi pa, dapat sasama ako nung sinurprise ni Christine si Marco yung birthday niya. Schedule lang ako, may date lang. So, hindi ka pa napupunta ng Kamsur pero nagpunta ka na ng Lanao del Norte. Oo, nang nunungan, Di di ba? ba? Nunungan. O Oo. bayan, ito yung bayan. Hindi lahat to nakakapunta. Di ba? Oo. Oo. Pero maganda, in fairness. Oo, kasi kailangan maano natin yan, maiba yung pananaw nila dyan. Makakala nila magulo dyan. Oo, ikaw naka-experience ng nunungan na Lanao del Norte. Kumusta? Okay, very peaceful at saka ang ganda ng lugar. Kasi syempre, nasa-sensationalize ng ibang yung alam mo na, lagi natin nakikita sa social media, pero marami pa tayong ibang lugar sa Philippines na hindi na-discover, like itong Nunungan. Oo, Nunungan Lake, ang ganda. May floating restaurant. Wow! Pero safe. Safe. Oh, safe Walang naman. Minsan kasi shark. na. Wala shark. Safe, malakas nga lang sabi ni Oh, Victoria. Oh. Yung peace and order, okay. Oo, okay siya. Okay siya. Oo. Eh, ba't nga ba napunta si Miss Ara doon? Para mas malaman nyo yung about sa Lanao del Norte, Oo. may tatawagin ako. Tawagin natin yung mayor doon. Ay, Ay, asan yung hindi kami phone? prepared. Oo. Asan yung phone? Yung phone. Hindi. Kasama ko. Ay! Kasama mo? Saan? I-invite ko talaga dito. Oh Para my mas God. Oo. Ay, si Ara. Agad-agad. Pinalipad ko. Hindi naman sinasabi, hindi kami nakapagluto. Hindi kami nakapagbarong. Ganon. Ay, mas maganda yung surprise. Oh, Tawagin sige. na natin si Mayor Marcos Mamay! Tanungan! Mayor, pasensya na sa Ayan, tindahan. si Mayor. Baka naman matutulungan na ba? Ayan. Ay, Mayor, si Mayor Marcos Mamay. Noon ko pa nakilala yan. Ay, Oo, kasama yung kanyang anak na gwapo. Ay, Kaya Mayor, ako baka kilala. naman. Oh, wala kang pakialam. Oo, yan din. Alam mo kayo si Mayor, masalimuot din ang buhay niyan eh. Kaya pala naging pelikula ito. Oo, ito yung biopic. Na ginawa mo, yung biopic Yes, ni yes. Mayor Mamay. Ako yung asawa ni Mayor Mamay. Sino gumanap? Jerry Craval. Si Jerry Craval. Oo, bongga. oo, Mayor. Oo. Siyempre, paano naiiba yung kwento ni Mayor Mamay sa kwento ng ibang mayor? Actually, being as an elected official, at the same time, tayo po yung president ng lahat ng mayors ng Lanao del Norte. At the same time, national vice president po sa lahat ng mayors ng Pilipinas. So, yun po ang siguro kaibahan natin kasi nagagawa yung scope po ng trabaho natin buong Pilipinas na po. So bakit po ginawang biopic ang inyong kwento? Ano po bang kwento ni Mayor Mamay na worth na panoorin ng mga tao? Ito po kasi nangyari after a series of guestings po natin from national to international stage.
mga stations. So, di kayo mga pwede idea na why not make a movie? Kasi kumbaga, kapili-pelikula daw po yung story natin. So, doon po tayo nakakama ng idea na gumawa po ng life story po natin. O ano meron sa life story ni Mayor Mamay? Gagano naman sila. O ano ba? Bakit namin pag-aaksayan to ng pera? Ba't namin pag-aaksayan ng panahon? Ano meron sa biopic ni Mayor? Actually po, ito po yung napaka-inspiring na movie po natin. No? Ito po yung story natin since childhood until becoming public servant po. So, na-highlight po dito yung poverty is not the hindrance to success. So, kumbaga, bilang isang galing sa marginal sector, galing sa mga mahirap, no? Sa poverty line. So, yun po, ini-inspire po natin yung mga kabataan, lalong-lalo na po yun yung hindi makapag-aaral din sa kahirapan. Siyempre, alam mo naman yung iba, di ba? Pag galing sa hirap, parang imposibleng maging mayor. Dahil ang iniisip nila, mga mayayaman lang, yung may pera lang, may karapatang tumakbo, manalo, bumili ng boto para manalo. Pero kayo, galing kayo sa hirap. Ito po kasi, kaya po nakapa-inspire ng movie natin kasi yun nga po, yung sa pagsisikap po natin, no? Kaya po natin naabot na ito. Kaya unang-una po, step by step po ang ginawa natin. So, lahat, kaya napaka-inspiring po ng movie na to. Dahil nga po yung buhay natin bilang isang mahirap, kumbaga gradually, biglang umangat until naging public servant po bilang isang mayor. Doon tatakbo yung movie. Bukod po ba sa kahirapan, Mayor, ano pa po ba mga pagsubok ang naranasan nyo growing up? Yun nga po, isa pang na-highlight po sa movie na to, ito po pagkakaroon natin ng family feud o rido, yung ubusan ng lahi, na na-highlight po para po Mayor. maintindihan po sa buong mundo. Opo, ano po yung rido na naging Rido ang tawag. yes, religion po ng mga Muslim, rido po. Yun yung parang naging kultura na ba tawag dito? Yes, kultura ng mga Oo, na nag-uubusan ng lahi. Opo. Angkan laban sa angkan. Opo. So parang normal lang na mapatay mo siya tapos hindi ka madidemanda, hindi ka makukulong, ganun? Yun nga po, dahil siguro sa kakulangan ng edukasyon, kaya nangyayari po. Kaya from time to time po, pinopromote po natin yung education para po maintindihan po kung gano'n po kahalaga yung buhay. ang ganda. Bakit po, of all actors, ay si Jeric Raval ang napili niyong gumanap bilang si Mayor Mamay? At bakit din si Ara? Actually kasi, ang movie na to, partly, meron po siyang action. Kaya po si Jeric Raval. Kasi at the same time kasi, naging kaliti po tayo ng Philippine Military Academy sa Baguio. Kaya nagkaroon po tayo ng shooting sa Baguio. So, which is, kumbaga, appropriate si Jeric Raval sa role niya bilang isang action star din po. Oo. I'm sure kasi masyado yung advocacy yung edukasyon. So ano to, mapapanood ba to ng mga estudyante sa mga sinihan o sa schools? Yun nga po, kaya pa tinapo natin ang DepEd. Kasi yung pong, pagka-educational kasi yung movie na to eh. So kumbaga nakaka-inspire po sa mga kabataan. Na yung lalo-lalo na po siya, hindi makapag-aral din sa kahirapan. So, inspiring movie po to para sa kanila. Dito ba ay pinakita kung ilan ang anak, ilan ang asawa dahil isang Muslim si Mayor Mamay? Anyway, isang asawa lang tayo po. So kaya hindi na po na. Although sa mga Muslim kasi pwede hanggang 4, pero sa tayo po nag-isa pa lang. Wala namang ano dun sa movie. So, makita namin din ang ganda ng Lanao del Norte dyan, Mayor. Yes po, knowing the fact na ang municipality of Nonongan po, very potential when it comes sa ecotourism po sa buong Lanao del Norte. Marami po potential. In fact, meron tayong Mount Inayawan Ridge National Park na naging ASEAN Heritage Park po. Recently na-declare po. So itong pelikula niyong Mamay A Journey to Greatness, Yes. na Marcos Mamay story, meron po ba itong premiere night? Yes po, magkakaroon po tayo ng premiere night this coming August 27 po sa SM Mega Mall Cinema Mall. Ayan. So anong oras po ito? 6 p.m. onwards po. Ayan. Ayan. So invited niyo ba sila? Yes po, open po sa lahat yan. Everyone's invited po para manood po sa premiere night. At libre? Aba, libre po yan. Ayan. Okay. Ayan. Sino pa yung mga kasama nila na sa pelikula, Miss Ara? Si Jeric Raval, kasama rin namin dito si Jorge Diaz, Ali Forbes, Polo Rabales, Victor Neri, Victor DJ Neri. Marquez, Ron Angeles, Julio Diaz, Sheila Delgado, Adi Ron, Ali Forbes, AG Malik, marami pa pong iba. Marami Star-studded. Star-studded po. Mayor. So, of course, directed by Neil Bubuitan. Neil Gould. Ayan. Mayor, matindi po ba kayo dito?
Kasama yan. Tapos si Mayor Umaking po ba Tito kayo dito? Abangan ba inyong... Naku, parang... Actually, flashback po actually kasi story po natin daw. So, Flashback. masyado naman napaka-self-serving kung pati tayo kasama. So, actually, at the same time, story, tayo pong producer ng movie na to. So, under Mamay Production din po. Ayan, Ayan. excited ako makita ang lanaw. Panonoorin ko yan. Ayan, maraming salamat Mayor Mamay at Miss Aramina. Ano pa nga ba? Ang lagi nyo hinihilit sa amin. Chika mo na! Ako, Mayor, next time, magsasabi kayo agad para may papir-prepare namin kayo. Ano? Ano ulit? Na ipag-prepare. Bakit kayo English pa? Prepared. Pagtadasal daw. Prepare. Di ba postpaid ka na? Ba't nagpe-prepaid? Prepared daw. Nakakapag-prepared. Ano ba yun? Punta ko nalilibig ko. Prepare, naghanda sana. Sana na ipagpatay ko kahit manok. O na ipagpirito ng baboy. Diyos ko. Ha? Ba't hindi mo i-ano yan, no? I-prito yung pusit? Sige, sinusunod ka na ako.